Si Andy Hemao ang newest Filipino basketball prospect na susubok ng kanyang chances sa USA to try to reach the NBA. Andre Hemao or Andy Hemao. May alley-oop yan, Brad. Showtime! With that ay paniguradong marami na namang vlogger kagaya ko ang magpi-feature sa player na ito. Some may overhype him, and meron ding paniguradong mga mambabash kapag hindi maganda ang mga pinapakita niya overseas. Pero dito sa GOAT's Descendants, ang i-discuss ko ay ang mga bagay na dapat iwasan ni Andy to better his chances na makarating sa next level. With the experiences na nakita natin mula sa isang Bobby Ray Parks noong 2015 sa G League at Summer League, papunta sa isang Kobe Paras na nagkaroon ng mapaklang collegiate stints sa Creighton at CSUN, hanggang sa isang Kai Sotto na nagkaroon ng mga mismanagements mula sa kanyang camp, resulting sa magulong trajectory ng kanyang karera. Ngayong araw ay talakayan naman natin si Andy Hemao. Tara at pag-usapan natin yan, GOAT fam! Number 1. Avoid going online so much, lalo na after a bad game. Social media is a cruel place nga, GOAT fam. At hindi na lingid sa kaalaman natin ang bashing lalo na ng mga Filipino fans tuwing magkakaroon ng hindi magandang laro ang ating mga kababayan. Proven and tested na yan kila Kai at Kobe. At sabihin man nila o sa hindi ay malaking effect ang dinadala ng mga nakikita nila online sa mental aspect ng kanilang laro, na in turn ay makakaapekto pa lalo sa kanilang mga game in the future. Instead ay mag-focus ka nga lamang sa grind, Andy, and things will fall perfectly in place sa patuloy mong pagsisipag. Number 2. Do not be blinded by money. For sure nga, GOAT fam, ay maraming school dito sa Pilipinas ang o-offeran ng malaki itong si Andy para sa kanila na lang maglaro in college. After all, ay isa na ang athletic guard sa mga the best high school guards sa Pilipinas at nasamahan pa nga siya ng US experience. Siguradong he is even a better player paglabas na dyan at tiyak na maraming school sa Pinas ang magbabayad ng malaking halaga to get his services. Pero ang hope nga natin, GOAT fam, ay sa hindi masilaw ng pera si Andy. Once kasi na bumalik siya sa Pilipinas ay tiyak may stagnate na ang kanyang growth, which means natapos na rin ang NBA dream ng 17-year-old. And number 3. Huwag magpapadala sa fame. Kalakip ng pagpunta sa USA ni Andy Hemao ay ang kaakibat nitong popularity at fame. Sa bawat kilos at galaw niya dito ay tiyak na mapapansin siya ng mga basketball fans. Ang ating hope ay mag-focus lang ng maigi ang 6-feet guard sa mga basketball-related activities. At huwag pumasok ang kasikatan sa ulo. Maraming magagaling na players ang nadali na ng ganitong sakit na nakapag-hinder din ang kanilang growth and development dahil nga sa nabulag na sila ng kasikatan. Sana nga ay never yan mangyari kay Andy at mag-focus lamang siya sa pag-i-improve ng kanyang sarili in the long run. Mataas ang potential ng isang Andy Hemao. We have seen his growth for the last 3 years at talagang massive ang tinalon niya. From a lanky at payat na bata ay heto na si Andy at hinahabol ang kanyang basketball dream sa ibang bansa. Sana naman ay natutunan na natin ang ating lesson na huwag i-overhype ang bata at huwag din namang magbigay ng walang kabuluhang pambaba sa kanya. Let's support Andy wholeheartedly at naway patuloy lang siyang magpalakas sa Veritas Prep. Magiging crucial ang next 2 years ng isang Andy Hemao sa USA para malaman ang magiging future niya in terms of collegiate basketball or even NBA pa nga. Good luck, Andy, at patuloy lang nakasuporta ang buong Pilipinas para sa'yo.